Tawagin niyo ako sa pangalang Gabriel. Masasabi ko na masipag akong magtrabaho. Marami din kasi akong obligasyon sa buhay kaya nakakalimutan ko na ang aking sarili sa maraming pagkakataon. Pinag-aaral ko ang bunso kong kapatid habang tinutulungan ko sa pagpapagamot ang anak ng aking panganay na kapatid. Bukod pa roon ay tumutulong din ako financially sa aking buong pamilya. Dumating ang araw na talagang nakaramdam na ako ng sobrang pagod. Hindi lang katawan ko ang pagod kundi ang buo kong pagkatao. Naramdaman ko na kailangan ko munang huminga kahit saglit kasi feeling ko ay sasabog na ako ng time na iyon. Kung kaya't naisipan kong magbakasyon ng 2 araw at 1 gabi sa isang beach resort na malapit lamang. Sinakto ko sa araw na wala akong pasok sa trabaho para hindi ko na rin kailangan pang mag-leave. Para sa akin ay may kakaibang dala ang dagat na kapag pagod na ako sa buhay ay nare-recharge ako. Oras na naman na! Sakay ng aking motorsiklo ay nagbiyahe ako. Madaling araw nang ako'y bumiyahe. Binaybay ko ang mahabang kalsada hanggang sa makarating ako sa isang masikip na daan. Sa dulo nun ay may isang beach resort na hindi gaanong napupuntahan ng tao dahil sa tago iyon. Nagustuhan ko ang dagat kahit hindi puti ang buhangin doon. Basta't ang importante, makakapag-relax ako dahil wala din naman masyadong tao. Pinili ko ang isang kwarto na nakaharap mismo sa malawak na dagat. May isang katabing kwarto ang kinuha kong kwarto. May lamesa at upuan sa harapan na pwedeng kainan o kaya ay pag-inuman. Dahil sa pagod ako sa pagbiyahe ay natulog muna ako. Hapon na nang magising ako at kinain ko na ang baon kong pagkain. Mabuti at handa ako kasi nagdala ako ng makakain ko. Matapos iyon ay nag-swimming na ako sa dagat at pagkatapos pa'y naglakad-lakad. Madilim na ang paligid nang magdesisyon akong bumalik sa aking kwarto para magpahinga kahit saglit. Papasok na ako sa kwarto ko nang matigilan ako sapagkat meron akong naririnig na naglalakad mula sa kabilang kwarto. Doon ko lamang na-realize na meron din palang naka-check-in sa kwartong iyon. Hindi ko na lamang masyado pang pinagtuunan ng pansin at tumuloy na ako sa pagpasok sa aking kwarto. Sandali lamang akong nagpahinga at muli akong lumabas para kumain sa maliit na kainan sa beach resort. Bumili na rin ako ng alak, 3 bote ng beer. Masarap kasing uminom at magpaantok habang nasa harapan ng dagat at talagang mapapakinggan mo ang bawat hampas ng alon sa buhanginan. Malamlam ang ilaw sa harapan ng kwarto ko ng gabing iyon. Halos hindi ko na nga makita ng maayos ang paligid. Inilabas ko ang baon kong chichirya sabay pwesto ng upo sa may harapan ng aking kwarto. Nagbukas na ako ng isang bote ng beer. Hindi pa man iyon sumasayad sa aking lalamunan ay nagulat ako nang may marinig akong umubo sa aking kaliwa. Napatingin ako roon at may nakita akong isang lalaki at nakaupo din siya sa harapan ng kwarto na katabi ng aking kwarto. Ngunit hindi ko masyadong makita ang mukha niya pero nakatitiyak ako na isa siyang malaking bulas na lalaki. Wala din akong kaide-ideya kung paano siya biglang lumitaw roon. Siguro nga'y masyado lamang akong nakatutok sa dagat kaya hindi ko naramdaman ang pag-upo niya. Sigurado kasi ako na bago ako umupo sa aking kinauupuan ay walang tao sa pwestong iyon ng lalaki. Dahil doon, "Magandang gabi." Binati ko ang lalaki. Nag-assume na lamang ako
na siya ang naka-check-in sa kabilang kwarto. Magandang gabi rin. Malamig niyang sagot sa malalim na boses. First time mo ba rito? Hindi. Palagi akong naririto. Tugon ng aking kausap. Inalok ko ng birang lalaki, ngunit tumanggi siya. Sabi niya, gusto lamang niya ng makakwentuhan tungkol sa buhay. Naramdaman ko kagad ang lungkot na dinadala niya base sa tono ng kanyang pananalita. Hanggang sa tuluyang mag-open up na nga siya tungkol sa kanyang dinaranas na problema. Anya, meron siyang negosyo na ipinagkatiwala pa ng mga magulang niya sa kanya. Malaki raw ang expectation ng parents niya sa kanya, ngunit sa bandang huli, unti-unting nalugi ang business na iyon. Hindi niya raw alam kung paano sasabihin sa mga magulang niya ang katotohanan dahil ayaw niyang biguin ang mga ito. Since ako, napakinggan ko ang kanyang side, hindi ko na rin napigilan na bigyan siya ng payo at ang sabi ko pa nga, alam mo, mas maganda kung magiging honest ka na lang sa kanila. Sabihin mo na lang sa kanila na totoong may problema. Tsaka isa pa, anak ka naman nila. Tiyak ko na lahat ng mga magulang maiintindihan ng kanilang anak. Malay mo rin, matulungan ka pa nila. Dapat pala, ganyan na lang yung ginawa ko. Sayang at huli na ang lahat. Malungkot niyang wika. Huy, hindi pa huli ang lahat, ano ka ba? Mainam, sabihin mo na sa kanila ngayon para maagapan at mabigyan ng solusyon. Nakatitiyak ako, maisasalba pa yung business mo. Tumahimik na ang lalaki matapos ko iyong sabihin. Hindi na rin ako nagsalita at naramdaman ko rin kasi na ayaw na ring makipag-usap ng lalaki. Gusto ko rin sanang mag-open sa kanya ng sarili kong problema. Meron kasi akong narinig na mas okay daw na maglabas ng sama ng loob sa mga taong hindi mo kakilala. Pero naisip kong baka kapag ginawa ko iyon, ay ma-absorb niya ang kanegahan ko at madadagdagan lamang ang stress at problema niya. In short, baka siya pang mag-absorb ng energy ko. Hindi ako malakas uminom, kaya nang maubos ko yung 3 bote ng beer ay medyo lasing na ako. Nakakaramdam na ako ng pagkahilo. Niligpit ko na ang mga bote at balat ng chichirya. Iniligay ko iyon sa basurahan. Pare, uuna na ako ha. Tutulog na ako. Okay ka lang dyan? Sige pre, good night. Pagpapaalam ko sa lalaki, ngunit hindi siya nagsalita. Nananatili lamang siyang nakatitig sa dagat. Pilit kong inaninag ang mukha niya bago ako tuluyang pumasok sa kwarto ko. Pero hindi ko talaga makita. Para bang may kung anong usok ang nakatakip sa kanyang mukha. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nang tinignan ko siya ng matagal, doon na nagtaasa ng balahibo sa aking braso. Ang inisip ko ay baka dahil iyon lamang sa lamig ng hangin. Nagkibit balikat na lamang ako at pumasok na sa aking kwarto. Pagkahiga ko ay nakatulog agad ako dahil sa pagkalasing. Kaya lang, naalimpungatan ako dahil meron akong naririnig na umiiyak sa kabilang kwarto. Iyak ng isang lalaki. Humagulgol pa nga siya. Ang unang pumasok sa isip ko ay iyon yung lalaking nakausap ko habang umiinom ako sa labas.
Dahil sa nadidinig ko na bigat ng paghagulgol niya, nakaramdam din ako ng awa sapagkat alam ko kung ano ang pinagdaraanan niya. As in, yung exact na pinagdaraanan niya. Hinayaan ko na lamang siya sa pag-iyak kahit gusto ko mang katukin pa siya sa kwarto upang tanungin kung gusto pa ba niya ng makakausap. Baka kasi sa pagkakataon na iyon ay nais lamang din niyang mapag-isa. Matagal siyang umiyak bago tuluyang tumigil. Nakiramdam ako sa paligid at nagulat ako kasi ang tunog na sunod na narinig ko ay parang hinahampas na kung ano sa dingding sa kabilang kwarto. Doon ay labis akong nag-alala kung kaya't napabangon ako. Semento ang naghahati sa kwarto ko at sa kabilang kwarto. Ang natitirang dingding ay gawa naman sa sawali. Alam ko na iyong inihahampas ay sa sementong dingding. Hindi ko talaga kayang makatulog sa naririnig ko. Kinakabahan ako kasi baka kung ano ang ginagawa na nung lalaking iyon sa kanyang sarili. Kung sakaling tama ako sa aking hinala, ay hindi rin kakayanin ng konsensya ko na hayaan ko na lamang siya na mapahamak o di naman kaya ay may masamang mangyari. Naglakas loob akong lumabas ng kwarto at pagkatapos ay kinatok na ang kabilang kwarto. Otomatiko namang huminto ang ingay roon. Pare, ayos ka lang ba dyan? Tanong ko. Wala akong sagot na nakuha mula sa lalaking nasa loob ng kwarto. Idinikit ko na lang ang aking tenga sa pinto at pilit kong pinapakinggan kung may maririnig pa ba ako, pero katahimikan lamang ang bumabati sa akin. Kinatok ko ang pinto at inulit ang pagtawag sa lalaki pero wala pa ring sumasagot. Magmamadaling araw na ng sandaling iyon at sa tingin ko nga'y tulog na rin ang iilang staff sa beach resort na iyon. Baka magambala ko pa ang mga nagpapahinga. Baka na-paranoid o paranoid lamang ako at wala lang naman ang ingay na naririnig ko kanina. Dahil doon ay bumalik na rin ako sa aking kwarto at muli na ring humiga. Biglang lumamig ang paligid. Kaya naisipan kong isarado na lamang ang bintana at hinaan ang electric fan. Ngunit nang isasarado ko na ang bintana at napasilip ako roon ay nakita ko yung lalaki na nakatayo sa tabing dagat. Doon ay nawala ang kaba ko kasi buhay pa rin naman pala siya. Pangungumbinsi ko na lang sa aking sarili. Paranoid nga lang siguro ako. Wala naman siguro siyang gagawing hindi maganda sa sarili niya. Matapos noon ay nakatulog na ako. Nang magising ako ay umaga na. Maliwanag na kaya bumangon na ako. Naisipan kong kausapin yung lalaki sa kabilang kwarto at baka kailangan niya ng kaibigan. Lumabas na ako at nagtungo sa common CR para maghilamos. Nang pabalik na ako sa aking kwarto ay may isang lalaking staff akong nakita na nagwawali sa may harapan ng kwarto namin nung lalaki. Binati ko yung staff na magandang umaga sabay tanong ng, oo nga pala, yung lalaki dyan sa kabilang kwarto, nakita mo na ba siya? Lumabas na ba siya? Sino sir? Dyan po sa kwartong yan? At itinuro ng staff ang kwartong kinaroroonan ng lalaking nakausap ko noong nakaraang gabi. Oo, doon nga. Nasaan na siya? Nagkausap kasi kami kagabi. Gusto ko lang sana siyang kumustahin ngayon kung okay na siya. Napakamot sa likod ng ulo ang staff na kausap ko. Sabi niya, sir, nakausap niyo po?
Imposible po yung sinasabi ninyo na may nakausap kayong lalaki na naka-stay po sa katabi ng kwarto ninyo. Sir, wala po naka-check-in dyan eh. Lahat ng mga guests namin kahapon, day tour lang po. At sa katunayan nga po niyan eh, kayo lang po yung nag-overnight, kaya kayo lang po yung guest namin kagabi. Turan ng staff na labis na nagpatayo sa balahibo ko. Napansin ko kaagad ang pagkabalisa sa mata ng staff nang magpaalam siya sa akin. Naiwanan akong nag-iisip at nagtatanong sa sarili sapagkat napaka-imposibleng dahil sa kalasingan kaya ako may nakausap na lalaki na hindi naman pala nag-e-exist. Hindi pa naman din ako umiinom nang makita at makausap ko ang lalaking iyon. Dahil sa takot ko na baka multo ang lalaking nakausap ko ay umalis na ako agad kahit may ilang oras pa sana akong mag-i-stay. Imbes na pahinga ang kuha ko sa maikling bakasyon na iyon, ay takot at laksang katanungan ang hanggang sa ngayoy nagmumulto pa rin sa akin.